Praise. Sige po, tayo po muna isaglit na tumayo. Let's all stand po. Okay. Pwede po ba nating buksan yung Bible natin sa 2 Timothy? Okay. And again, in-encourage po natin ang bawat isa to please bring your Bible always. At kung kayo man po yung walang Bible, pwede ho kayo mag-request sa inyong mga cell leaders. We can assure you na pwede ho nila kayong tulungan para magkaroon po ng Bible. So please open your Bible. Babasahin po natin tong 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 7. Okay? Saan po ang 2 Timothy? Pagkatapos ng 1 Timothy. Okay? Sige po. Siyempre po ang 2 Timothy ay nasa saang banda? New Testament. Ayan, okay? Sige nga po, sino po dito nakaka-memorize ng Bible? Simulan nga po natin sa Matthew, Mark. Okay, parang tumahimik na po Huminto na. Okay. 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 7. Sige po. Sino po nakakita na ng 2 Timothy? Okay. Sabi mo nga sa kanya, please bring your Bible every Sunday. Okay. Please bring your Bible every Sunday kasi po, kung sa school meron tayong textbook, sa church po meron ang textbook po natin yung Bible. Okay. So please, we encourage you to please always bring your Bible kahit po sa life groups because we believe that a well-read Bible is a sign of a well-fed soul. Sabihin nyo nga po yon, a well-read Bible is a sign of a well-fed soul. Ang isang Biblia na binabasa talaga ay isang senyales na busog yung nagbabasa ho doon. 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 7. Sandali po medyo malabo na yung mata ko sa malapitan. Pakibasa po natin ng sabay-sabay. Ready, go. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Verse 4, soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them, and athletes cannot win the prize unless they follow the rules. A hard-working farmer should be first to enjoy the fruit of their labor. Verse 7, sabay-sabay, think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things. Now, sa mga nagbasa po, ilan po ang metaphor na ginamit o analogy, ginamit po na pagsasalarawan sa buhay Kristiyano? Ilan po ang binanggit doon? 3. Ano po yung unang ginamit? Soldier, sundalo. Pangalawa? Athlete o atleta. Mananakbo. Pangatlo po? Magsasaka. Sige, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you're a soldier. You're an athlete. Sabi mo sa kanya, athlete. And then you're a farmer. Okay. Tapos tingnan mo ulit siya, sabi mo siya, a soldier is disciplined. An athlete is focused. Tapos sabihin mo sa kanya, ngitian mo siya, a farmer harvest a blessing. Ayan. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Tayo po muna isaglit na yumuko. Pakilagay nga po natin ang ating mga Bible sa ating dibdib. Panginoon, we love your word. At sa mga nabasa po namin ngayong umaga na to, we are excited, Lord, as we close this month series about unleashing our potential, our God-given potential. We pray, Lord, that there's more. Marami pa po kayong gustong sabihin, ituro sa amin. Today, Lord, ano man pong ginagawa o pinagagawa niyo po sa amin, whether we are an employee, employer, meron kaming business, or kami po may mga inaalagaan sa bahay, we believe, Lord, that each and every one of us, you have given a trust, Panginoon. Binigyan niyo kami ng potential ng resources. At napakahalaga, Lord, na ito po'y aming i-discover, i-dedicate, at i-develop all for your greater glory. Lord, as a teacher, as a businessman, businesswoman, as a student, as a young professional, as an employer, ano man po, Panginoon, as a full-time mother, parent, ano man po yung hamon na kinakaharap namin ngayon, help us, Lord, to focus on the potential, to focus on the gifts and the talents, because our gift is God's gift from the Lord and it's our gift for the world. Tulungan niyo kami, Lord, na maging blessing kami
sa buong linggo na to. We give you all the praise and the glory that you alone deserve. At ang pangako namin lagi, Panginoon, papagamit po namin sa inyo yung ipinagkatiwala niyo po sa aming mga buhay. Dahil yun po ang tunay na kahulugan ng buhay. Yun po, Panginoon, ang ihaharap namin sa aming Diyos pagdating po ng accounting. Salamat po. In Jesus' name we pray, and all the people of God say aloud, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa ating mga buhay. Good afternoon, good evening, good morning po. Okay, sorry po, sorry. Medyo litang pa rin po ako dahil nag-drive po ako buong araw hanggang gabi, mula Pangasinan hanggang mentoring po sa Zion Apalit, napakainit. Pero nakauwi na po kami dito mga bandang 8:00 na po ng gabi, mula po sa buong araw po na biyahe from Friday to Saturday. But we give God the praise and the glory sa opportunity po na makapag-share ng Word of God. Sino po ang excited ngayong umaga na to sa salita ng Diyos? Amen po. Now, ang paalala ko lang po, no, medyo mainit po yung panahon, kaya kung pwede yung aircon po sa likuran, ayusin natin ng konti yung mga bugahan niya para po ma-distribute po talaga properly yun pong mga air-conditioned facilities natin. Okay? Ito daw pong init na to ay practice lang po ito. Sabi mo nga sa katabi mo, practice lang. Kasi daw meron daw pong paparating pa na mas matindi. Pero ako hindi ko po tinatanggap yan. I rebuke it in the name of Jesus. Because I believe if God can change a person, if God is in control sa heart ng tao, all the more God is in control kahit sa nature po natin. I am claiming by faith na yung susunod na mga linggo at panahon, lalamig na po at uulan na. Amen? Huwag lang pong babaha. Sino po dito, nagpipray ka ng blessing sa brain at lamig para po sa ating bahayang Pilipinas. Amen po. No. At of course, stay hydrated. Ako po ang tao na mahilig uminom ng tubig. In fact, sa discipline ko po sa pag-inom ng tubig, ako po yung nagpapainom ng tubig sa pamilya ko. Hindi po sila mahilig magtubig. No. I can't imagine na sila kakain, tapos matutulog na lang na hindi po umiinuman lang ng tubig. Gigisingin ko sila. Pag nakita ko po yung mga anak ko kumain ng ganito, lalo na yung sweets, I make it sure na sila yung nakakainom at sila rin po nagdi-dispose sa CR properly sa urine at lagyan naman po ng tubig. No? Ang pag-ihi po ay isang sign that you are hydrated properly. Pag less po yung pag-ihi mo, ibig sabihin po nun, hindi ka hydrated, hindi ka umiinom madalas ng tubig. Amen? Now, sa ating pong pagtatapos, unleashing your full potential, it is our prayer dito sa church that we're not just preaching the Word of God theologically, biblically, but also we pray na ito po yung mai-apply natin practically sa ating mga buhay because we believe that the Word of God is a manual of potential sa buhay po natin. Ang huli nating mensahe ngayong umaga na to ay pinamagatan ko pong giving our best potential to our best God. Do you believe that we are serving a best God? Diyos na dakila, Diyos na karapat-dapat sambahin, parangalan, pasalamatan, at paglingkuran sa ating mga buhay. Pwede bang palakpakan muna natin si Lord? If you believe that God deserves your best, amen? Abay, dapat the best na palakpak po. Sige nga po, the best clap offering, hindi sa tao, hindi sa artista, kundi para sa ating buhay na Diyos, no? Nung kami po ipapunta sa church, sabi ni Jehaya na nagpagupit kagaya ng kanyang tita Christine, why do we go to church, Papa, Mama? Why do we go to church? At ang sabi po ng mama niya, because we love God. At ang sabi po ni Jehaya, yes, we love God, but most importantly, because God loves us. Wow, di ba? Sa isang bata, sa isang murang edad ng isang bata, napaka-powerful po ng truth na yun, no? Na hindi lang po dahil mahal natin ang Diyos, kaya tayo pupunta dito. Because from time to time, minsan pag tayo nagkukulang, nagkakamali, may pinagdadaanan tayo, yung love natin kay Lord, nababawasan yan eh. But always be assured na mahal tayo ni Lord at ang love ng Diyos sa atin, hindi yan nababawasan kahit nagkukulang po tayo. Amen? Do you believe on that? So, how do we give our best potential to our best God? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, rightfully handling the word of truth. Now, picture nyo po ito, no? Darating yung panahon, haharap tayo sa Diyos. Face to face.
Dalawa po yung uri ng judgment na mangyayari when Jesus comes. Meron pong judgment na magdadala sa mga tao papunta sa impyerno because they choose to deliberately reject the Word of God and to reject Jesus. Pero yung isang judgment po ay yung judgment na may kinalaman sa ating mga mananampalataya. Don't you ever think na hindi na tayo haharap sa judgment. Meron pong judgment na tinatawag na kung saan haharap tayo sa Diyos at ipagsusulit natin sa Panginoon lahat ng ating nasabi, naisip, nagawa dito sa lupa. Ito'y walang kinalaman po sa kaligtasan, pero ito'y may kinalaman sa gantimpala sa langit. Ang sabi nila, sa langit ay perfect na, wala ng pagluha, wala ng pag-iyak, pero madi-disappoint kaya tayo pag nakita natin yung ating kaibigan, kakilala, kasamahan sa simbahan, parang mas malaki yata yung kanyang award o kanyang corona o kanyang crown because of what he did or she did in his life or her life on earth. Now, itong verse na to ay hindi lamang po ito motivational, academically, to do your best but this is a reminder that do your best because one day, you will face the Lord. Pagharap mo sa Panginoon, to present yourself to God, ang tanong ng Panginoon is, approve po ba tayo sa Kanya? Yung una nating ginamit na talata about potential ay sa Matthew 25:19. We will be using many scripture Bible verses So please take down notes. I-notes po natin yan. Ang sabi dito sa Matthew chapter 25 verse 19, shortcut na lang ito. Binigyan sila ng master ng yung isa ay 3, yung isa 2, yung isa ay 1. Pero ang sabi po dito, tingnan nyo po, related dun sa 2 Timothy 2:15. Sabay-sabay nga natin basahin. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Now, una, ang talent, resources, potential, buhay, na meron ka ngayon, hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. So ang tunay na may-ari niyan, hindi ikaw. Don't you ever think na ikaw may-ari niyan o ako may-ari niyan. Because that would be hoarding. Tayo po ay hindi owner, tayo po ay katiwala lang. We are just faithful stewards. So hinihingi ng Panginoon na tayo maging matapat. Bakit? Because sabi dito sa verse, after a long time, Jesus will return for accounting. Sino po dito, accounting graduate? Pakitaas nga pong kamay. Accounting graduate. Naku po, nakakatakot pala. Andito si Celia. Okay? Accounting. Alam niyo po ba, I hope I'll get this right now. Sa accounting po, meron pong tinatawag na, Reg, tama ba to? Debit, credit, kupit. Hindi. Ano nga uli yan? Anong meron sa accounting? Debit, credit, mas nagagawa natin yung credit, no? Pero may tinatawag na audit. Tama? Ulitin nga po natin yon. Debit, credit, audit. I-audit po tayo ng Diyos. Hinihingi po ng Panginoon ang isang paalala. Now, the Bible is always a reminder. Whether you believe on the Bible or not, it doesn't matter because the Bible will still be true even though we believe or we don't believe the Bible. Ang sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2:15, haharap tayo sa Diyos sa isang judgment ng gantimpala. Ang sabi naman po dito sa parable o talinghaga sa Matthew 25:19, babalik ang Diyos na nagbigay tiwala sa atin ng lahat ng ipinagkatiwala sa ating mga buhay. So wag mong isipin yung boss mo, wag mong isipin yung sasabihin ng iba kasi hindi sa kanila ka magsusulit. Magsusulit po tayo kanino? Sa ating Diyos na nagbigay ng lahat ng meron po tayo. Amen po ba doon, mga kapatid? 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, dahil po diyan, dahil merong audit na mangyayari, anong sabi po dito? Paalala po. By the way, 1 Peter, 2 Timothy, lahat po ito ng mga verses, kahit yung Matthew 25, ay may kinalaman po sa tema na last days. May tema ho kasi yan eh. Ito po yung mga talata o mga aklat sa Biblia na may kinalaman po sa last days o mga papalapit sa huling araw. Kaya may intindihan mo bakit ganun ang pagkakasulat? Meron pong sense of urgency. Everybody say urgency.
Nang ibig sabihin po, kailangan maintindihan mo na ito, you must get it right and do it right now. Yamang alam natin may audit, sabi ni Peter, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Bakit daw po? As a faithful stewards of God's grace in its various forms, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Marami pa huntas na ginagawa bukod po sa pagiging magulang, asawa, nag-aaral pa po ako. Meron pa po kaming tinutulungan mga simbahan. Galing po kami sa mentoring kagabi at sa biyahe. But I never excuse myself not to give my best pagdating ng Sunday. I can assure you always by the grace of God na hindi po ako aakyat sa lugar na to na hindi prepared. Why? I always treat this as an opportunity for me to be accountable sa ating Diyos. At mamayang hapon po, mag-i-speak pa po sa young professional. Kagabi talagang sobrang sakit sa ulo, pagod, but I never said to myself, kuha na lang ng speaker. Excuse na lang. Why? Lahat kasi po tayo mananagot sa ating Diyos. Whether you're a pastor or you're not a pastor, whatever you are or you're doing right now, lahat tayo mananagot sa Diyos. At sisingilin po tayo ng Panginoon, babalikan po tayo, kumusta na yung pinatagot, pinahiram ko para sa iyo. Now, alam natin na nagbabago-bago na po yung panahon. Meron tayong tinatawag na climate change. Alam niyo po ba that we are living in an abnormal times right now? Why is it abnormal? Napaka-abnormal po talaga. Sobrang tindi po talaga. Sino ho dito, pati yung electric bill mo, abnormal na rin. Pag tinitingnan mo, paano nangyari yung ganito? Pinipinta mo pa na matindi, di ba? Talagang, ang hirap po pagkasyahin yung budget. You know what I'm saying? Amen? Because these are all reminders that nothing in this life will last. Even relationship. Ang sabi po ng isang talata, friends will betray each other. Children will hate their parents and curse each other. Now, abnormal times is a reminder about the second coming of the Lord Jesus Christ. Everybody say second coming. And knowing that Jesus will come very soon. Dati, sabi nila, ngayon na darating ang Panginoon. Yung year 2000, Y2K, nag-impok kami noon. Nasa Karuhatan pa ako nakatira eh. Nakikitira pa ako sa aming tiyahin. Nag-impok kami, bakit? The world will end. But all the more po sa sitwasyon na meron po tayo ngayon, lalo tayong maging watchful because these are all the signs that Jesus will soon be coming. Now, ang tanong ko ho dito, knowing that Jesus will come very soon as a Christian, mahalaga ang first coming pero mas mahalaga yung second coming. In fact, mas madaming verses ang binanggit sa Biblia patungkol po sa second coming kaysa sa first coming of the Lord Jesus Christ sa kanyang virgin birth. Nang ibig sabihin po, mahalaga ang muling pagparito ng ating Panginoon at hindi lamang po yon na maabutan po niya tayong nagtatapat at naglilingkod at ibinibigay yung the best para sa ating Diyos. Sino ho dito, ramdam mo parang gusto mo nang sumuko, hindi mo na kaya, ayaw mo na, huwag kapatid. Because Jesus will be coming very soon. If you are tempted na gumawa ng mali, ipagpatuloy po ang kasalanan o anumang bisyo na meron ka sa buhay, hilingin mo sa Panginoon na bigyan kanya ng grasya at lakas na mabuhay na may kabanalan, katuwiran, sang-ayon sa kadakilang kalooban ng ating Diyos. Because Jesus will be coming very soon. At ito po'y babanggitin ko po uli sa isang talata na babasahin na naman natin. Kagaya ng sinabi ko, marami tayong verses na babasahin ngayon. 2 Peter chapter 3, verse 10 to 14. Sabi dito, sabay-sabay tayo, but the day of the Lord will come like a thief in the night. Parang magnanakaw, hindi nagpapaalam, biglaan. Sa mga panahon na hindi ka gwardyado, bigla silang sasalakay. Ganun daw po inihilan tulad ang muling pagparito ng ating Panginoon. In which the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be destroyed with the intense heat. Remember the eclipse? Everybody were looking up and watching. There will come a time, pagbalik po ng ating Panginoon, it will be visible to almost everyone, kahit sa buong mundo.
Sabi dito, the elements will be destroyed with the intense heat. Ano sa pakiramdam nyo po? Bakit sobrang init ngayon? The elements refers to the things that were created in this world. Susunugin, tutupukin daw po ito ng matinding init. Sabihin mo nga sa katabi mo, matinding init. The earth also and the works that are in it will be, 2 beses binanggit, ang init. Ituloy po natin sa pagbasa. Seeing then that all these things are to be destroyed, yamang alam natin ng ating mga pinaghihirapan, iniisip na tunay na kayamanan dito sa mundo ay masisira, mangangawala lang pala. Sino ho dito nakabalita, nasunog po yung Wilcon Baliwag? Kailan nga uli yun? Wednesday? Sobra po, nandun ho kami, kitang-kita po na, nag-uusap kami ni Ate Unity, kumusta ho kayo dyan? Parang likuran nyo po, tingin ko po kasi parang likuran nila eh. Sabi ko, hindi ho kami, Pastor, okay lang po kami. Sabi ko, saan po ba? Ang tingin po ni Ate Unity, Nissan Baliwag. Pagdating po namin dito, saka ko lang nakita, Wilcon pala. Ang dami pong nawalan ng trabaho. May insurance naman siguro, pero pinapakita lamang po doon. Kahit gaano kalaki, kayaman, ka-secured, pag pumasok kayo sa Wilcon, sobrang tindi nila sa security. Hindi exempted sa trahedya. It is a reminder na lahat ng iniingatan, binabantayan mo, ay pwedeng mawala sa isang kisap mata lang pag pinahintulot ng ating Panginoon. Isang bagay po ang hindi kayang tupukin ng apoy, yung puso po natin na marubdob, na nagmamahal at sumusunod at naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Yung lagi kang nagpapatuloy at nagsusumikap na sumunod sa Panginoon. Sobra kasing kapit natin sa material na mga bagay dito sa mundo eh. Ituloy po natin. What sort of people ought you be in a holy conduct and godliness? Anong klaseng buhay tayo dapat mabuhay? Yamang alam natin. Lahat ng mga bagay na to, sabi nga po dyan, ay matutupok at mangangawala. Anong klaseng buhay tayo dapat mabuhay? While you are waiting for and desiring the coming of the day of God, in which the heavens will be destroyed by fire, 3 beses na naman binanggit, and the elements will be consumed by intense heat. How do I make the second coming of God happen sooner? By giving my best to my God. Paano ko mapapadali, mapapabilis ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? By always doing and giving our best. Did you know, mga kapatid, that the Bible talks about giving our best to the Lord? For example, the Bible is talking about choosing the best. Pag namili ka, yung the best. Huwag yung basta pwede na lang. Piliin mo yung pinaka-the best. Pagdating po sa paglilingkod, pagsunod, anong iaalay mo sa Panginoon, anong gagamitin mo para sa Diyos, huwag mong ibigay sa Diyos yung tira-tira. Nakakahiya naman, di po ba? And the Bible also talks about looking for the best. Hindi yung pwede na. Kailangan nang hanapin mo yung the best. And then the Bible says about thinking about the best. Kung tutulong ka na lang din, magmamalasakit ka, aagapay at susuporta ka, isipin mo na yung pinaka-the best, hindi yung pinaka-simple lang. And then the Bible also talk about giving the best for the Lord. And then doing the best that we can. Isa pa pong verse, 2 Peter 1:5-8, do your best to improve your faith by adding goodness, understanding, self-control, patience, devotions to God, sabayan niyo po ako, concern for others, and love. If you keep growing in this way, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives useful and meaningful. Sinasabi po dito sa talatang ito, na nais ng Panginoon, mabuhay po tayo nakagamit-gamit at ang buhay po natin may kabuluhan. That's the picture of giving your best for the Lord.
Do you want to know if you're giving your best to the Lord? Ang tanong ho dito, am I useful? Am I living a life of meaning? Yung misaysay. Yung alam mo na kahit mawala lahat ng meron ka ngayon, hindi mawawala ang kagalakan sa iyong buhay. Bakit? Dahil alam mo, nabubuhay ka sa layunin ng ating Diyos. Doing our best is choosing to live a life of usefulness and fruitfulness. Isa pa pong verse, yung Proverbs 3, 9-10. Basahin natin ito. Honor the Lord with your wealth. Everybody read this. Go! Honor the Lord with your wealth. Parangalan mo, pag ikay pinagyaman, pinagpala ng ating Diyos. Of course, may mga time po talaga na nahihirapan tayo, pero hindi naman palagi yan. May time talaga na may blessing, may bonus, may breakthrough. Sabi ni Lord, honor mo siya with the first fruit of your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over. No. Ito po isang picture po. Na sabi ng Panginoon, hindi ka lang niya bibigyan ng isang kaha, bibigyan ka niya ng kamalig na nag-uumapaw. Why? When you give God your best. Ang promise po ni Lord, ayon sa talatang ito, when you do your best, when you put God first and give Him your best, He will bless you. Basahin nga po natin uli yan. Put God first and give Him your best, He will bless you. Now, marami pong form ang blessing. Merong material at financial, which is yun yung lagi nating hinihingit, inaabangan. Did you know that health is a form of blessing? Did you know that protection and safety is a form of blessing? Amen, no? Alam niyo po, yung hindi ka naloloko, nabubudol, hindi ka nagagancho, that's a form of blessing. At yan po ang pinangako ng Panginoon when you give your best for the Lord. That's why, kung gagawin natin itong practical, when you give God the first time of the day, that's called quiet time. When you give God the first of your income, that's called tithes. When you give God the first day of the week, what's the first day of the week? Not Monday, but Sunday. Kaya nga po, we worship on the first day of the week. Amen? That's called Sunday worship celebration. Now, punta na ho tayo doon sa binasa natin kanina sa 2 Timothy 2, 3-7. Because ang tanong ko ho dito, how do we give God our best and not our leftover? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ba binibigay mo kay Lord? Pinakamaigi o tira-tira? Are you giving God the best? Or are you giving God the leftovers of your life in your time, talents, treasures, and even thoughts or ideas or planning? It's a must that we give God our best. May ginamit po dito sa 2 Timothy 2, 3-7, pakita nga lang natin yung verse, na tatlong analogy. Una, soldier. Pangalawa, athlete. Pangatlo, farmer. But not just an ordinary soldier, lalagyan po natin to ng adjective, effective soldier, competitive athlete, and productive farmer. Everybody read that. Go. Effective soldier, competitive athlete, productive farmer. Now, itong tatlo na to, these are the three pictures of Christian life. These are the three metaphors. Ano po ibig sabihin ng metaphors? It's a figure of speech na inihahalan tulad po ang isang bagay o tao sa isang pagsasalarawan para magbigay ng emphasis. Kung gusto mong mabigyan ng parangal, mapangiti, at kung gusto mong gantimpalaan ka ng Diyos ng pagpapala, look and use this as an example to become an effective soldier, competitive athlete, and productive farmer. Alam niyo ba mga kapatid, the greatest tragedy in life is not death, but a wasted life and potential. Yung alam mong may magagawa ka, at alam mong may kaya kang gawin na higit pa sa ginagawa ng iba, pero alam mo, nagsawalang balikat ka lang, hindi ka man lang kumibot, hindi ka man lang gumawa. That is a sign of the greatest tragedy in life. Yung kinuha man lang tayo ng Panginoon na alam natin meron sana tayong nagawa na mas matindi pa
para sa kanyang karangalan. Ang naiisip ko po dito na example, tingnan natin yung picture na yan. Sino po nakikita nyo dyan? Samson. Samson, because of his undisciplined life, uncontrolled anger, and unsupported lifestyle, Samson, although he was anointed, gifted, and talented, he was captured, blinded by his enemies, and was put to shame. Maraming Christian na ganyan. Dapat po ang buhay po natin kapuri-puri, karangal-rangal, pero mas pinipili po natin na isa pamuhay ang buhay na makamundo. Kaya tayo po ay wasted potential. But we don't want to live a life like that. Amen? Gusto po natin mabuhay po tayo na tayo po ay nagbibigay parangal sa ating Panginoon. Amen po ba doon? So gamitin natin tong metaphor number 1. Metaphor number 1. To give our best for God, I must look at the sacrifices and the focus of a military. Everybody say military. Sino po dito meron pong magulang, may kamag-anak, kakilala, o pinsan na nasa military? Pakitaas nga lang po yung kamay. Ako meron. Okay, si Sis Jean, marami. Okay, si Brother Roel, nandun sa Taguig, mga sundalo, police. Okay, sino pa po? Si Celia, okay, si Rex, kaibigan ni Ate Celia, okay? Taas nyo nga po kamay nyo para marami po tayong mahihinga ng tulong dito. Hindi po. Ganun kagad yung mentality, di ba? Now, how do we give our best by looking the sacrifices and the focus of a military? What can we learn from the uniformed men or disciplined military? Magkukwento muna ako patungkol po sa isang admiral na ang pangalan ay si Hyman Rickover. Si Hyman Rickover ay kinilala bilang the father of the nuclear navy. Siya ho ang nagpasimula ng submarine na may dalang nuklear laban sa mga mapaniil na mga bansa sa Amerika. In fact, ang isang submarine po ay ipinangalan sa kanyang pangalan as a tribute and an honor at pagkilala sa kanyang kadakilaan, kahusayan, at ito po'y pinangalan ng Sub Rickover. Minsan po, nung si Admiral Hyman G. Rickover ay nagre-recruit at nag-i-interview ng mga cadets, ng mga bagong graduate sa military, kinakausap po niya at may nakausap po niyang isang binatilyo. Hello? At ang tanong po niya ay, anong pangalan mo? Nagbigay po ng pangalan ang lalaking ito. At pagkatapos po, nagkwento na po ang binatilyo na to kung gaano siya kagaling sa school. Kung gaano kataas ang kanyang grades, nagbida po siya sa kanyang mga sinalihang club, achievements, hanggang siya'y pinahinto ni Admiral Hyman Rickover at ang tanong sa kanya, in all those accomplishments and achievements that you did in your work and in your life and in your studies, my question is this, did you always do your best in all of them? Sige, ikwento mo lahat ng iyong kadakilaan. Ikwento mo lahat ng iyong achievement. Ikwento mo lahat ng iyong mga matataas na grado. Pero ang tanong ko sa iyo, sa lahat ng mga binanggit mo kanina, masasabi mo ba na ginawa mo yung pinaka-the best talaga? Alam niyo, nung una ang binatilyong ito, nagsinungaling pa eh. Yes! Pero kalaunan po, napahiya siya at binawi po niya. At ang sabi niya, no, I want to be honest. Sir, Admiral Hyman Rickover, I didn't always do and give my best to God. Hinarap po siya ni Admiral Hyman at ang tanong sa kanya, why not? Why not give the best for God? Mula ho noon, ang tanong na to, it haunted this young man and it gave him the push and the motivation to always give the best in everything that he do sa kanyang buhay. Later on, he would become the 39th U.S. President in the United States of America, and he is Jimmy Carter. Jimmy Carter. Alam niyo po ba, sa sobrang tindi ng tanong na to sa kanyang admiral nung bata pa siya, yung autobiography niya, lahat po ng mga president po may autobiography yan, may libro yan eh. Ang pamagat po ng kanyang autobiography ay
why not the best? Why not the best? Bakit hindi yung pinaka-the best ang ibibigay ko sa ating Panginoon? At ito po ang tanong ngayong umaga na to sa bawat isa po sa atin. What is the quality of your love and service for God that you are giving right now sa ating Diyos? Kung sasabihin mo, Pastor, nagawa ko yan. Kung tatanungin po ba tayo ng ating Diyos ngayong umaga na to, binigay mo ba yung pinaka-the best sa tingin mo sa lahat ng mga ginawa mo na yan? Can we honestly say yes? Or can we honestly and admit, say, hindi po, Pastor, I know I have not yet given my best. Amen? Sino ho dito kagaya ko nag-a-admit na hindi pa talaga the best ang ginagawa at ibinibigay natin sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin ngayon as a Christian? Alam niyo po, meron pong mga biro, di ba? Gamitin ko lang po ito na example na may biro po na nagsasabing, huwag mong galingan kasi ipapagawa sa iyo lahat yan. Naririnig niyo po ba yan? Nabasa niyo na po ba yan? Are you like that sa work niyo as an employee? Hindi ko gagalingan. Bakit? Kasi baka ipagawa sa lahat sa akin yan. Remember, ang totoo mong employer at boss, hindi si Mr. at si Mrs., kundi walang iba, kundi ang ating Diyos. At siyang nakakakita. Have you watched The Undercover Boss? Na minsan po nagdi-disguise po yung mga totoong may-ari ng kumpanya, nagkukunwari silang empleyado, sila'y minumura, minamaliit, pinapahirapan, kinabukasan, i-interviewin po yung empleyado na yun, malalaman nila, yung pinarusahan at pinahirapan niya, boss pala niya. Will it change how you serve the Lord if you know that He is watching and looking after you? Mababago ba ang paraan ng iyong paglilingkod, ang paraan ng iyong pagbibigay, ang paraan ng iyong pagsusunod kapag nalaman mong binabantayan ka ng Diyos and He is keeping an accounting sa lahat ng ginagawa mo para sa ating Diyos? Alam niyo po, this year yata yon, nag-preach po ako ng isang message, not this year, last year, about the great endurance, and I have used an illustration about the great resignation. Naalala niyo po yan? Na nung time ng pandemic, matindi po ang pressure sa mga offices kasi ang dami pong nagre-resign, nagpapapalit-palit ng trabaho, naglilipat-lipat po. Sabi nila, hindi ako akma dyan, I am not well compensated. Did you know that na ang bago pong sikat ngayon na news is the great resignation is over na? Ay, salamat. Wala na pong masyadong palipat-lipat. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, salamat, wala nang palipat-lipat. Nawala na yung quitting. Pero alam niyo po, ang pumalit, according to yahoonews.com, the great resignation is over, pero ang pumalit, the great talent is stagnation. Uulitin ko po yon. The great talent is stagnation. In other words, ang biggest concern ngayon ng mga empleyado, hindi na nag-i-improve ang mga empleyado. Wala silang ginagawa sa kanilang sarili, kundi mag-search at mag-search at mag-scroll ng mag-scroll sa kanilang mga cellphone without improving and developing themselves. There is a crisis right now about the great talent stagnation for the lack of focus and sacrifices. Sabihin mo nga sa katabi mo, aray. Totoo po ba itong mga naririnig natin to? Is it true? Kung hindi po, pabaluanan nyo po. Pero I think this is true. Ano po ang logo ng Facebook? F. Tama ba? You know what? The Facebook logo is true because we're doing like this. Can you see my posture? It's an F word. We are so hooked up sa ating mga gadget. Amen? No wonder, hindi natin maibigay yung pinaka-the best para sa ating Diyos. Pero sino ho dito ngayong umaga na to, you want to give God your very best to honor Him? Come on! Sino dito gusto mong ibigay yung pinaka-the best para kay Lord? Be like a soldier. Look at the military. At meron tatlong bagay na pwede nating matutunan sa military if we want to give our best. Number one, as a military,
na may sacrifices at focus, I must define what I die for. Every military personnel knows na ang buhay nila hindi kanila. Para ito sa bansa. If you want to do your best bilang estudyante, bilang manggagawa, bilang Kristiyano, bilang anak, bilang asawa, ano man po yung craft, ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, gayahin mo ang pwede mong matutunan sa military. If you want to learn, to give your best like a military, you must define what you are willing to die for. Why, Pastor? Bakit mahalaga na malaman ko kung anong handa kong kamatayan o pag-alayan ng buhay? Because until you know what you are willing to die for, you are not ready to live and to love in this life. Hanggat hindi mo alam kung sino at ano ang handa mong pag-alayan ng resources ng buhay mo, hindi mo makakatutunan paano mabuhay ng tama at paano magmahal ng tama. I will give my life for my children because I love them. I will give my life for my wife. Pagod na pa ako kagabi. Gusto ko nang matulog. Talagang pikit na yung mata ko eh. Naisipan pa niyang maglaba. May mga misis na ganyan eh. Mamamahinga na eh. Nag-iisip pa maglaba. Sabi ko, huwag ka na maglaba. Parang awa mo na. Hirap na hirap siya maglaba noon. Binilhan po namin ng automatic washing machine. Ginagamitan pa rin ng manual. Bakit? Para mas malinis. Sabi ko, isaksak mo na lang. Ibuhos mo na lang. Pindutin mo. Tuwing nagpipindot po siya, para kami nagwi-withdraw. Sabi ko, 1,000 bills nga. Pero alam niyo po, this is just me, no? No pressure, men. Ayoko po kasi sa misis ko, sa asawa ko, na nakikita ko siyang nasa labas pa, tas ako nakahiga. That's unfair. This is just me, no? Hindi niyo po kailangan, huwag kayong ma-pressure, huwag niyo kong gayahin, no? Ito yung paraan ko na pagpapakita sa kanya na lahat ng mga sakripisyong ginawa niya, gusto kong pantayan yon. Hindi ako hihiga sa upuan, higaan, not unless I'm doing a sermon, I'm preparing a message, na hindi ko man lang iniisip na naglalabas siya eh. Huwag kayong mag-away mamaya ha, at huwag niyo rin akong gagamiting illustration. This is just me, again. Well, hindi ko lang po matake na hihiga ako sa higaan, manonood ako ng NBA, samantalang alam ko, I can give help to someone I love. Parang hindi yata kayo kinilig, wala lang. Yun lang po ako eh. Kahit tanungin niyo po yung misis ko. Ano ba? Tulungan niyo. Tulungan niyo. Hindi pa ako sinabihan ni Pastor Ais. Madalas niya sabihin, matulog ka na, magbe-message ka pa bukas eh. Pero sabi ko, tapusin na natin to, parang awa mo na. Kasi hindi ko matitiis na ako'y hihilik, samantalang alam ko, nasa labas pa yung misis ko. Sabi ko, paano kung makidnap ka? No, it's not a good testimony as a Christian na alam natin. We're saying that we love each other and yet pinapabayaan natin ang bawat isa. If you want to ignite your love with each other, help each other. Value each other. Amen po ba? Mga mister, maglaban na rin po kayo. Well, soldier knows what to die for. They are willing to die for freedom, peace, nation, and safety. Tama po ba yon? Ang mga sundalo, nakita na po ba kayo doon sa may Marawi ba yon? Siege, di ba? Meron pong lugar na nandun yung mga maute. At ang sabi po ng isang private na sundalo, hindi na ako makakalabas, pero use my references, andito ako ito, targetin nyo na, bombahin nyo na, isama nyo na ako. Mapatay lang yung mga kalaban, kahit kapalit ng buhay. Taga-amin po yun, taga-Leyte po yun. Napakabata pa, so promising. Pwede pa siyang maging colonel, maging captain, pero during that time, nakita niya yung opportunity, I can give my best for my country. Bombahin nyo na yung pwesto ko, sir. You don't know sacrifice until you learn the value and the focus of a military. Hindi po lahat. Yung iba po, merong salbahe, may masamang ginagawa, may korap, pero hindi lahat. Pag nakita mo kung gaano kahalaga sa kanila ang loyalty sa bansa, you will know what to die for and how to live and how to love the person around you.
paano mo susukatin ang pagmamahal? Love is measured and expressed on the willingness to die for something or someone. Malalaman mo na mahal ka ng isang tao kung handa siyang mahirapan, masugatan, o mamatay, mabawian ng buhay para sa taong iyon. Kung hindi mo siya kayang tulungan, hindi ka mo kayang maabala, yung pa kayang mamatay. I'm just saying, kung hindi mo kayang magpaabala para kay Lord, anong sinasabi mong susunod ka kay Lord? Hindi ka kayang katukin lang ng Panginoon, istorbohin lang ng konti, nahiinip ka na ng konti. You will never know what to live or what to love unless you're willing to die for something or someone sa buhay na ito. Amen? And stated in the Bible, John 15:13. Pakibasa po ng mga misis sabay-sabay. The greatest love is when a person lays down his life for his friend. Jesus just did that kind of love. He gave his love. He gave his life for us. Ang Sunday po ay non-negotiable. Para kay Lord po talaga yan. Alam niyo po ba, every Sunday, pagka nag-worship na, lagi ako nakatingin doon sa likod, tinitingnan ko kung sino po yung mga papasok. No? And I'm praying for them as they park their car, motorcycle. Lord, bless them, O God, because they love you so much. They want to honor you on this day. Ang dami nilang kailangan gawin, pero Lord, pinipili nila kayong unahin. Kaya Lord, pagpalain niyo po sila. No? I am so pumped up and excited when I see couples, families, na papaakyat, papasok dito. Sabi ko, Lord, ang daming nagmamahal sa'yo. I hope, padamihin po natin dito sa church yung totoong nagmamahal at nagmamalasakit talaga na handang mamatay alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Pangalawa, ang example ng soldier, what to die for, pangalawa, I must sacrifice my comfort. Everybody say comfort. Soldiers will be willing to give up their sleep, their freedom, their leisure, their wealth, their family, their dreams, their self, their comfort. Handa nilang ibigay ang mga bagay na kailangan nila at gusto nila para sa ibang tao. If you want to give your best for someone, sige, wag na lang kay Lord, sa asawa mo o sa mga anak mo. Learn from the soldiers. Alam nila kung sino at kung ano ang dapat na pag-alayan ng buhay. Pangalawa, handa nilang isakripisyo ang kanilang kaginhawaan para sa iba. Did you know that as you sleep kada gabi, may mga sundalo, may mga pulis na nag-umiikot, nagro-ronda, nagbabantay? Of course, may mga naririnig tayong mga hindi magandang balita, pero hindi again lahat masama. Yung iba po na tapat talaga, umiikot. Nagbabantay. Ini-intercept yung mga terrorist attack or threat para makagising ka ng maayos kinabukasan. No? Can you imagine kung anong pwedeng mangyari sa church kung ganyan po ang ating pananaw? We are thinking for the comfort of other people, not for our own comfort. Soldiers gave up a lot for other people. Alam niyo po ba? Sabi ng mama ko magpapastor ka, ipinaaral kita para maging marine engineering. Talagang nakita ko po nung sumakay ako sa Peltranco, umiiyak talaga yung mama ko. Hindi ko po makakalimutan yung picture na yun na parang tumalikod na lang siya. And I felt like give up ko yung dream niya. Tumalikod na lang siya na talagang umiyak, parang wala na akong magagawa. Wala pang cellphone nun, hindi ko siya mapicturan. Parang sinasabi niya, iiwan mo kami dito? Sumunod po na uwi ko. Ang sabi niya, Bert, I know, I accept na you want to be a pastor. Okay, I get that. Kasi yung mama ko teacher Naintindihan ko, gusto mo magpastor. Pero matatanda na kami, bakit hindi na lang dito sa Tacloban? Alam niyo po kung ilang beses kami nakaka-uwi ako? Every year? Minsan wala pang isa sa isang taon, minsan hindi. Because I have a duty and a task for here in our church. Hindi ko po kayo kinokonsensya. I'm just saying, marami kaming gini-give up para sa inyo. If this is not love, I don't know what it is.
pwede namin piliin yung ibang buhay. Sumusunod kami kahit saan yung church magpunta. Hindi namin iniisip kung anong bahay ang titirhan namin. Kung meron bang maayos na kalagayan, sitwasyon yung aming mga anak. All we think is ang kapakanan ng simbahan. I'm saying this because we love you. We love the church. And we're willing to give our life for the Lord at sa bawat isa sa inyo. Pag may nagkakasakit sa inyo, pag may nangyayaring disgrasya, hanggat kaya namin, pumupunta kami, sumusulpot kami doon. Why? Gusto namin iparamdam sa inyo. Hindi para magmayabang. Ganito dapat magmalasakit ang tunay na nagmamahal sa ating Diyos. Now, if we can do that a little bit, para sa kaparanan niya, imagine nyo kung anong pwedeng mangyari sa simbahan natin. To stay out from our comfort. Lahat po ng meron tayo dito sa ating simbahan ay produkto po ng sakripisyo. Pero kung bawat isa sa atin dito matututong magsakripisyo, kahit yung church building natin, nakaka-pray natin, kakaulit-ulit, hindi na kailangan ipag-prayan. May isa, may dalawa, may tatlo, lahat tayo dito magkasundo, mag-pray. Hindi natin alam, Pastor, kung saan kukunin. Magkaisa tayo. Ay, Lord naman to, hindi naman to sa tao eh. Tulungan natin ang bawat isa, matatapos yung proyektong yan. Amen? Pag tumitingin kami ni Pastora sa mga bahay, minsan, kahit nga po sa Moseleo, sa Gateway to Heaven, naiiyak kami. Alam niyo kung bakit? Imagine nyo, patay na, ang ganda pa ng bahay. Sabi namin, bakit hindi to pwedeng gawin sa church? Patay na to. Nakapasyal na po ba kayo sa Gateway to Heaven? Makikita nyo ho doon kung paano ganon ka-unfair yung mundo. Ultimo patay na, pinapahalagahan pa rin nila. And that's love, that's okay. We applaud them. But hey, this is our church. This is all for the glory of the Lord. At hindi iba ang uupo dun eh. Kayo at ang mga anak ninyo at magiging apo ninyo sa future generation. Pwede ba tayo magkasundo na magsakripisyo yung comfort natin para sa glory ng ating Diyos? Amen? You don't become great by doing what is easy, comfortable, without sacrifice, but by committing for something great and doing them sacrificially. Hindi ka magiging mahusay. Hindi ka magiging dakila sa ginagawa mo kung hindi ka handang magsakripisyo at umalis sa iyong comfort zone. I tell you, mga estudyante, kahit walang kinalaman sa church, sige sabihin na natin walang spiritual na kasama dito, hindi ka magiging mahusay sa gusto mong pangarap pag gusto mo lagi yung komportabling buhay. Hindi ka magtatagumpay sa negosyo mo. Hindi ka makakakuha ng matinding trabaho kung hindi ka marunong magsakripisyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sacrifice. Kaya sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, endure hardship like a good soldier of Jesus Christ. May tanong po ako sa inyo, what hardship you have today because of following Jesus? Kung ang sinasabi po dito, endure hardship, minsan po, pag tumatawag yung mama at papa ko, naiisip ko na lang, ano kaya kung makalipad ako, bigla na lang pupunta dyan? Hindi, i-consider mo financial eh. I-consider mo may mga anak kang hindi maiiwanan eh. That's part of our hardship in order to serve you and to serve God. But my question is this, sa iyong pagsunod kay Lord, in all the times na naging Christian ka, anong mga kahirapan ang dala-dala mo pa rin hanggang ngayon dahil sa iyong kagustuhang sumunod sa ating Diyos? Kasama po ba dito yung pagpigil sa sarili na gawin yung mali o mahulog sa bisyo? Hindi ko gagawin yan. Bakit? Part yan ng pagiging Kristiyano. Part yan. Hindi mo gagawin ang bisyo dahil mapapahiya ka o dahil may makakakita. No, you will do it. You will not do those vices. Why? Because you love God and you are willing to suffer for the glory of God. Hindi natin pinagbabawalan yung sabi nila, ayoko maging Christian, ang daming bawal dyan eh. Hindi ito patungkol sa bawal, patungkol ito sa pagmamahal. Kasi pag mahal mo ang isang tao, hindi bawal ang tawag doon. Ang tawag doon, totoong pagmamahal.
Hindi mo gagawin yung mali na makakasakit sa kanya. Amen? Amen po ba doon? Gagawin mo yung buong pagsunod mo sa Diyos. The path to greatness and the best you can be as a man and woman is from defining what to die for and your willingness to take away, willingness to sacrifice your comfort. Handa kang magsakripisyo. Gusto ko pong gamitin dito yung illustration ni Jim Elliot. Si Jim Elliot po, together with the other missionary, pumunta sila sa Oka, mga Indians po sila. They were praying and they were hoping to share the gospel to these wild and ravaged Indians. Talagang mga barbaric, handang pumatay. Winarningan na sila na pag pumasok kayo doon, papanain, sisibatin, tatagain talaga kayo. Pero sabi nila, pero sino po ang mag-aabot sa kanila? Sino ang mag-share ng gospel sa kanila? Pumunta na tayo sa lugar na to, sa Amerika, sa Europe. Wala pang pumupunta sa Oka Indians. Puntahan natin. Pagpunta ho nila doon, nagsisimula pa lang sila, pinagsisibat na sila, pinana sila. At si Jim Elliot po, sinasaksak po ng isang Indian. Let's look at the next picture. Yung Meriani chieftain, ay nakatayo lang po na as if giving them approval. At habang siya po'y sinisibat at sinasaksak, ang mga huling sandali ni Jimmy Elliot, it's like this, no? Hindi ko nakuha yung eksakto. Jesus loves you. We're here to bring the gospel of the good news and we forgive you. Sa lahat ng gagawin at ginawa nyo sa amin ngayon, of course, mamamatay kami, pinapatawad namin kayo. At sila po'y kinitilan ng buhay. At alam niyo po, nung ito po'y kumalat at nabalitaan ng buong mundo, lalo sa Amerika, napailing po ang mga tao at sabi nila, what a waste of life. What a wasted potential. Napakabata pa nila, pero bakit ginawa nila yung kahibangan na yon? Bakit nila inalay yung buhay nila sa isang walang saysay na misyon? Nangamatay tuloy sila. Alam niyo pong ginawa, it sparked a movement during their time na pati yung mga missionary, imbis na matakot, all the more, lalo sila naging matapang, humayo sila doon sa mga nakakatakot na tribo, inabot nila yung mga Muslim, nag-share sila ng gospel, at ang mga asawa ng mga missionary na to, nagplano sila, babalik tayo doon sa Oka Indians na yon. Babalik tayo doon. Let's look at the next picture. Bumalik po sila doon, andyan pa ba yung picture na yun, no? Ito po yung chieftain Meriani na nag-approve ng kamatayan ni Jimmy Elliot. Did you know that he became a Christian? He became a Christian. Siya po ay nakakilala sa Panginoon at alam niyo po, umiikot po siya sa buong mundo. Ito po kwintas na to ay alay po niya sa bawat simbahan na kanyang pagsasalitaan. Sabi niya, before I speak, I would like to give our tribes peace offering. We ask for your forgiveness. We have killed your servants. We have killed your missionaries. Patawad po. Sabi niya, mula ngayon, handa akong mamatay sa salita ng Diyos, sa gospel, dahil ang huling salita na narinig ko kay Jim Elliot habang sinisibat at sinasaksak siya, patawarin kayo ng Panginoon. Pinapatawad namin kayo. So now I'm preaching the gospel of forgiveness. That the Lord will forgive us and the Lord will save us and change us. Ito pong si Steve Saint ay anak po ng isang missionary na kasama ni Jim Elliot na pinatay. Alam niyo po ba ang sabi ni Steve Saint? Pinatay mo tatay ko, wala na kaming tatay. Pero dahil Kristiyano kami at may takot kami sa Diyos, hindi ka namin gagantihan. Bilang ganti, ikaw na ngayon ang tatay ko. Inadapt niya ang Chief Meriani na to bilang kanyang poster father. And the Lord bring reconciliation and healing. And something good came up from this great tragedy. Why? Because there were missionaries who were willing to give up their life like soldiers. Gave up their comfort para po sa salita ng ating Panginoon. What hardship are you willing to sacrifice as you follow the Lord Jesus Christ? Anong sakripisyo? Pangatlo, as a soldier, you must eliminate distraction. As a Christ soldier, do not let yourself become entangled in the affairs of this life. Huwag kayong maging kagaya ng mga tambay. In other words, wala kang makikitang sundalo na naka-duty, na nakahubad ng t-shirt, nakaupo lang. Lahat sila naka-t-shirt eh. Why? Because they're all willing and ready to serve the Lord. Hindi ka Christian pag Sunday lang. You are a Christian 24/7. You are always willing. Sabi nga doon sa 2 Peter, always be ready to give the answer of your hope. Are you like that?
Na ready ka. Sige, kausapin mo ako, tanungin mo ako. Alam niyo po, madaling malaman ng totoong committed sa casual Christian. Kahit nasa bus, kahit nasa jeep, madali pong masense. No, minsan po minasira ang kotse sa NLEX. Huminto kami kasi gusto namin kumain ni Pastora kasama yung mga bata. Nasiraan sila. Sabi ko, taga saan po kayo? Taga Sambales pa po kami. Sabi ko, check nga po natin. Ano po nangyayari? Hindi, wag na po. Magharap po yung sasakyan nila. Ang ganda eh. Sabi ko, check lang po natin. Ano po kailangan namin? Alam niyo, sagot kagad nila, Christian po kayo, no? Sabi ko, well, hindi lang po kami Christian. Pastor po kami. Sabi talagang pinadala po kayo ng Panginoon. Madaling malaman ang isang casual Christian sa committed Christian. Committed Christian are willing to give up their comfort para sa iba. If we can do that, we can change not just Baliwag, but even our surrounding. We can save people kahit mararahas. Pwede silang mabago kung handa nating isantabi ang ating kagustuhang kumain, magpahinga, matulog, umidlip, at mag-cellphone para sa Diyos. Amen. Meron kang commanding officer eh. Sino? Si Lord. Pag kinausap ka ng Panginoon at sinabi niya, anak, bitawan mo muna yan. Gawin mo to. Handa mo bang bitawan yan? Handa ka bang sumunod sa Kanya? Pangalawa na metaphor is to give up your best and to look for the seriousness and the sureness of the reward from an athlete. Kagaya ng mga atleta. Did you know that your life as a Christian is likened to a race? Meron tayong paligsahan, meron tayong karera, nakasali tayo, and you and I are the athlete. Lahat tayo, kanya-kanyang takbo ito. Yung iba sa atin, patakbo pa lang, nagsisimulang tumakbo. Yung iba sa atin, huminto ng tumakbo. Please, don't stop. Keep on running. Why? Pagdating ng panahon na matapos na yung buhay na to, pwede natin masabi kagaya ni Apostle Pablo, I have kept the good fight of faith. I have finished the race. Natapos ko ang pinagagawa ng Panginoon. First Corinthians 9:24-27. Please read it with me. Are you running to win? In a race, everyone runs, but only one person wins the prize. So run your race to win. To win the contest, you must deny yourself with many things that would keep you from doing your best. I'm reading from the New Century Version. An athlete goes into the strict training just to win a ribbon. Ribbon lang po ang award nila noong time na yun eh. Or a medal that won't last. But we do it for an eternal reward that will last forever. So anong gagawin mo? Sabi ni Apostle Paul, I discipline my body like an athlete. I train it as what it should. To win the contest, you must deny many things that would keep you from doing your best. Naulit lang po. Athlete, to be the great and the best, gave up a lot of things to make an enormous sacrifice in their lives. They gave up nightlife, they gave up social media. Kung gusto mong, sabi nga ni Usain Bolt, no? Ang karera, tinatakbo ko ng ilang segundo lang o minuto. Pero hindi nila nakikita yung taon ng pag-iinsayo ko. At pag hindi nila nakuha yung premyo, they easily give up. Samantalang ang hindi nila nakikita sa likod ng buhay ko, hindi ito nangyari ng biglaan. I gave up a lot of things in my life. What am I willing to do without for something that will bring glory and honor to God? Did you know that athletes do it for the prize and achievement that will be forgotten and outlasted by many rewards? However, it is a wise move if you're going to do it for something that matters most for eternity. Yung disiplina na meron yung atleta para manalo, huwag mong gawin para sa isang pansamantala at nalalaos, nawawala na gantimpala eh. Gamitin mo yung motivation na yon sa gawain ni Lord. Na hindi pa man mo nakikita, pero alam mo may reward eh, may kapalit, may masisave, may mababagong tao, may maliligtas. The pain of regret is always greater than the pain of discipline. Do you agree? Mas masakit ang panghihinayang kesa sa disiplina o dalang sakit ng disiplina. So I have a question. How would life be better and greater if you have been more disciplined in your life before? Palagay mo, anong mas matinding maaabot mo kung naging disiplinado ka? Pangalawang tanong,
What are the things that you have been enjoying today if you have been more disciplined yesterday? Ano palagay mo ang nai-enjoy mo ngayon kung maging disiplinado ka lang kahapon? How do we become more disciplined? Gusto niyo po bang malaman paano maging mas disiplinado? Depend on God's power, not your all willpower. Magdepende ka sa power ni Lord, hindi sa kagustuhan mo. Kasi yung discipline mo, yung habit mo, it's only good for 90 days. That's why New Year's resolution don't last. Because magtiwala ka sa lakas ng Diyos, Lord, I cannot do it. You claim Philippians 4:13, Lord, I want to change my life. I can do all things through Christ who gives me strength. So una po, depend on God's power. Pangalawa, focus on God's reward. May reward, may pagpapala. Everybody say reward. Hebrews 12 verse 2 says, basahin natin ito ng sabay-sabay. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how He did it. We're reading from the Message version because He never lost sight of where He was headed. That accelerating finish in and with God, He could put up with anything along the way. Ano daw po yung mga pwede niyang lagpasan at nalagpasan? Yung cross, yung shame, whatever it is. In other words, ang sabi po ng The Message version, if you know how to fix your eyes on Jesus, kahit yung mga kahirapan, kahihiyan, kahinaan, malalagpasan mo. Pag nakatuon ka lang sa ating Panginoong Hesus. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Mag-focus ka sa mga bagay na may kinalaman sa gantimpala ng Panginoon. Ito po yung panghuli. Pangatlong metaphor is, to give your best for God, we must look at the sowing and generosity like that of a farmer. Tatlong analogy, sundalo, atleta, magsasaka. Bakit kaya ito yung ginamit na talata o analogy o picture, larawan ni Apostle Paul? Meron pong purpose eh. Basahin natin yung 2 Corinthians 9:16, 6-13. Remember this. Anong sabi dito? A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Come on, read it with me. But the one who generously will get a generous crop. You must each make up your own mind as to how much you should give. Let me summarize this verse. Your life is like a garden. You are planting crops, and the more you plant generously, the greater and the more you will harvest generously. Sino ho dito gusto mong mag-harvest na mas madami? Plant generously. Ganun lang po kasimple. Ang tawag ho dito sa Bible, the principle of sowing and reaping. If you plant generously, you will reap generously. By planting seeds of generosity, you can give your time, your treasure, your thoughts, your talents for eternity with all the best that you can. Think about it, mga kapatid. No? Pwede kang mag-ipon, pwede kang makipagsapalaran sa stocks, but nothing compare sa pwede mong maipadala na resources at pagpapalang kayamanan papunta sa langit. Sapagkat ang tunay nating kayamanan bilang Kristiyano, hindi dito sa lupa. Everything will be banished, will be burned like fire. Pero think about it, ang magagawa mo, ang magagawa ng talent, ng potential at resources mo, if you will just offer it generously sa ating Panginoon. The principle is very simple. To reap a great harvest, I must plant generously in faith. Kailangan kasi merong pananampalataya, pagtitiwala. Ang Lord na ang bahala, ang Diyos ang magbibigay. Napansin niyo po, sa kakarampot na resources na meron po tayo, sinimulan po nating mag-pray at mag-isip, kailangan natin makabili ng lupa. It's not about what we can do. It's all about what God can bless with the little things that we have. Pinagpala ng Diyos, nakabili nga tayo ng lupa. Amen? Now think about it, mga kapatid. Ano pang pwede nating magawa kung tayo magkakaisa, kung tayo po'y generously na magbibigay, magkakaloob ng ating mga first fruit. Yung third story building po, magagawa po natin yan for the glory of the Lord. Meron pa nga pong sumingit, nagsabi, Pastor, gawin nyo ng fourth. Sabi ko, bakit? Yung fourth po, gawin yung entertainment. May ping pong, meron pong table tennis. Sabi ko, pambihira.
magbigay po tayo. Magkaloob tayo generously. Lahat yan ma-accomplish for the glory of God. Amen? Parang kumonti yata yung nag-amen. Luke 6:38, give and you will receive. You will be given much. It will be poured into your hands more than what you can hold. Ganun yung nga yung kamay nyo, higit pa sa inyong mahahawakan. Nakaranas na kayo ganun. Sobra na, di ba? Tama na. Ang sarap ng problema yung sasabihin mo kay Lord, Lord, tama na po. Hindi ko na maisara yung rep. Gumugulong na po yung mga baboy. No? Ano pa ba mga dapat gumulong dyan? No? It will spill into your lap. The way you give to others is the way God will give you. And then sa Mark 10:29-30, I assure you, sa ibang translation, I guarantee. Everybody say, I guarantee. Everyone who has given up their house, or brothers or sisters or mother or children, property for the sake of the good news, just like Jim Elliot, will receive now in return 100 times as many houses, brothers. In other words, mga kapatid, suma total, no? This is a 100-fold is an equivalent, according to Pastor Rick Warren, 100-fold is an equivalent to what? 10,000% increase. Wala pong negosyo na pwedeng magbigay sa'yo ng 10,000 increase na pagpapalang balik sa ininvest mo. Amen? Si Lord lang po ang pwedeng makagawa niyan. As I close, ang sabi po ni Corrie ten Boom, I have held many things in my hands, I have lost them all. Lahat ng mga hinawakan ko na matindi sa aking kamay, nawala ko lang. But whatever I have placed in God's hand, nasa akin pa rin. Sino po dito naniniwala ang Diyos lang pwede makapagpaingat sa malahat ng hawak natin na binigay din po niya sa atin? If you understand this principle, you will give generously for the glory of God. And then, of course, si missionary Jim Elliot ang nagsabi, he is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hindi kahibangan ang isang taong nagbibigay sa isang bagay na hindi niya kayang itago para makuha niya ang isang bagay na hindi niya maiwawala. I'd like to close in this wonderful feeling as a father na meron po kami, mag-asawa, na nangyari. No? This week, last week po, for the glory of God, of course, si Jetroy nakatanggap po ng pogi ng anak ko. No? Sabi nila, mana kay pastora. Lalaki, dapat mana kay pastor. Pero sige, si Jetro kasi kamukha ng kapatid ni pastora, si Kevin. Kung kilala niyo si Kevin, ganyan na ganyan mismo yung mukha niya. Kaya siguro nung kinuha ni Lord si Kevin, he made sure na may kamukha para maalala pa rin namin siya sa aming mga puso. Siya po ang umaayos po dito ng mga kuryente. No? So si Jetro po, ang award po niya, ito po si Teacher Grace, napakabait, with honors. Praise God. Thank you Lord sa award na yan. No? Pero dito po ako talaga natuwa kasi for the first time, ang award po ng bunso namin, si Jehaya, abay napakadami. Ayan, self-care, respectful angel, talaga. Best in memory verse, wala akong duda. Sabi nga po ng mga teacher, si Jetro Jehaya, tuwing nagdi-devotion, tuwing may mga Bible verse, sila lang po sumasagot. Magtataka naman ako kung anak ng pastor hindi nakakasagot. Diba? Kasi po, nagbabasa talaga sila ng Bible. No? And then, Angel Reader Award, Angel of Good Communication. Praise God. Of course, yung iba yung mga anak, we are also praising the Lord. Ito po yabang lang po dahil ako po yung pastor ngayon. So ako lang naglalagay. Pero I'm sure kayo rin po marami. Amen, amen. But let me share to you what God is doing sa pag-aaral ko. Sa pag-aaral ko po. For the glory of the Lord. No. Pakita ko nga. Ito pong subject na to ay the study of human problems. Yung subject pa lang po, yung pangalan pa lang, human problems, napakaraming problema at requirements talaga. So, ito po yung mga grades ko kasi gine-grade po kami, naka-Moodle po kami. So, ito nakalagay, Hi, Pastor Albert, very detailed work, nuanced approaches, tungkol sa counseling to, blah, blah, blah. Ito yung pinakagusto ko na lagi kong binabasa-basa. Pag ako'y nalulungkot, nadi-discourage, gusto ko na mag-backslide, dito lang po ako napapalakas. Sabi dito, Pastor Albert, I would like to give you more than 100. If it was not for the limitation of the system, sabi ko, you don't have to. Thanks for your deep and honest reflection. See my feedback in the text. Pero,
may comment din siya. You have done it with more than one person. It makes it confusing. Nalungkot naman ako. Sabi ko, akala ko ba very good ako eh. Sa masteral, it's not on how you do things regularly na maayos. It's also about accepting correction. If you accept correction, your professor will give you a good grades. Alam niyo, sabi ko dyan, I'm sorry po sir, I admit, I'll do better next time. Alam niyo pong grade ko dito? 1.0. 1.0. Ngayon ko lang po ito sinasabi, no? Ngayon ko lang po binabagit. Tingnan natin yung next slide pa, kuya. Okay? Study of human problems, 1.0. Hermeneutics, theological reflection, 1.5. Ay, wala yan. Mababa masyado, no? Hindi, mababa kasi scholar po kami, we are maintaining grades na hindi dapat bababa ng 1.5. So, kailangan 1.0. Kaya, what am I saying, no? Juggling these roles, serving God and you, we have no excuse not to give our best and excellence for the Lord. Hindi ito pagyayabang. This is all for the glory of God. Pag kinumit mo yung sarili mo para sa Panginoon, of course, with the support of God at support ng mga family ko, lalo na si Pastora, wala kang dahilan para sabihin, hindi ko magagawa yan. The reason kung bakit ko ito pinakita sa inyo, kasi hindi ito talaga ang totoong reward natin. This is our true reward. Next verse. His master replied, well done, good and faithful servant. Sabayan niyo ako magbasa. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your masters. Alam niyo po, ang pinaka-heart ko, yung mapangiti ko si Lord araw-araw. I keep on asking that question, Lord, nangiti ka ba sa araw na to? Naparangalan ba kita sa araw na to? Forget those grades. Those are nothing. Pag kinuha na tayo ni Lord dyan, hindi na maalala yan. Mabubura lahat yan eh. Pag humarap tayo sa Diyos, we will do an accounting sa Kanya. Do your best for the glory of God. Look at the example of a soldier, the example of an athlete, and the example of a farmer. This is my prayer. Like a farmer, you will soon reap your reward and harvest of blessings and righteousness. There will be an earthly reward, but more importantly, there will be heavenly reward. At papalakpakan kayo ng Panginoon kasi naglingkod kayo ng tama. Ibinigay nyo yung pinaka-the best, hindi yung kakarampot, hindi yung tira-tira. Yung problema nyo ngayon, ang Diyos ang nag-aayos niyan. And I'm claiming, inaayos na po iyan because you're doing your best for the glory of God. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. As we stand up, I'd like you to request to please get your offering para kay Lord. No? We're about to give our offering pero meron pa akong pakiusap sa inyo. Please, give your best for the Lord. I think, na-emphasize na po natin ngayong hapon at ngayong umaga na to, that the Lord deserves our best. Amen. Nothing but the best. At lagi nating tatandaan, this is not manipulation. We're not manipulating you. This is because we are persuaded na mahal tayo ng Diyos. At lahat ng meron po tayo galing sa ating Diyos. Pwede nating sabihin, Pastor, manghirap po eh, nahihirapan ako eh. Alam niyo po ba, na ang pinakamasarap na offering kay Lord, yung galing sa hirap. Na kahit nahihirapan ka, ibinigay mo yung pinaka-the best kay Lord. This is also my challenge ngayong umaga na to, that please get ready this year and prepare your first fruit offering for our church building project. Hindi na po ako mahihiyang magsabi why. Before we challenge you, we do it on ourselves. We give it first for the Lord. At alam namin, this is how we obey and honor the Lord. Students, young professional, parents, single parents, if you want God to bless you generously, give your best for the Lord. Tayo po yung mag-pray. Habang inakanta natin yung kantang, Ikaw ang gantimpala ko, Panginoon. Let's close our eyes. Sino po dito naniniwala na ang Diyos po ang gantimpala at totoong gantimpala na ating mga buhay? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito,
Salamat, you give your best for us. Doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay nyo ang inyong buong buhay para sa amin. Sino ba naman kami, Lord, para pag-alayan nyo ng buhay? Pero Lord, salamat, hindi nyo ipinagkait ang iyong pagmamahal sa hamak na kami, Panginoon. Lord, thank you. Andito kami ngayon, Lord, magbabalik ng aming papuri, pasasalamat. Lahat ng meron kami galing sa inyo. Kami pinagkatiwalaan nyo lamang, Lord. We are so thankful, grateful na maging bahagi sa gawain ninyo that would extend and would help this church to share the gospel to all people. Lord, bless our church building project. Enable us, Lord, to give generously. And we are claiming by faith, O God, that we will be rewarded, not just physically, materially, but more so spiritually and relationally. That's our prayer. Panginoon, higit sa reward, kayo ang reward na sa puso namin, gantimpala namin. Meron kaming Kristo sa aming mga puso na mahal kami and who never gives up on us. Thank you, Lord. May you be honored na way mapangiti namin kayo as we give our tithes and offering today. And all the people of God say aloud, Amen at Amen. Let's give our tithes and offering as we sing this song. Sa aking pagsunod at kadalas ay nababago, hindi papipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong bithiin, ikaw ay malubog. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Lubusang ang kinig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukang ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Sama-sama po natin umitin. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang
Naalala ko, nung nag-aral ako ng another education sa Masteral, sobrang kabang-kaba ko, sobrang takot ko. Bakit? Bago sa akin, 10 years na po akong huminto sa pag-aaral eh. Kaya ang sabi po doon sa ATS Register, Sir, lahat ng mga nakuha mong subject noon, uulitin niyo po. Sobrang takot ko kasi babalik ulit ako sa pag-aaral. Pero sabi ko, gusto ko kasing makapag-aral ng counseling because I'm envisioning that one day, ang Zion Christian Fellowship Baliwag at ang Zion Philippines magkakaroon ng counseling center so that we could help more young couples, young adults and marriages para makatulong tayo at maging relevant po tayo sa kanilang mga pinagdadaanan with all this crisis and depression. Sabi ko, Lord, I want to give my best. Ang problema po, pagpasok ko, ang una ko nakuha mga subject, hindi pang first year. Ang nakuha ko pang graduate. Can you imagine, unang pasok ko, ang nakuha ko mga subject, pang fourth year class na. Sabi ko, I have no idea sa mga term, ano yung mga term na to, DSM file, anong ibig sabihin nito? Kabang-kaba. Sa sobrang kaba ko yung mga requirements. Ang daming papabasa ng mga books. Meron po kaming books na ang pages 1,000. Nung malapit ko na siyang matapos, doon ko lang malaman-laman, sabi ng teacher, ang babasahin nyo lang, yung kalahati lang doon. Sabi ko, naku po, nabasa ko na 1,000. At ang sabi po ng teacher ko, kahit hindi mo alam, kinakabahan ka, sa tingin mo hindi mo kaya, lagi mo lang gawin yung the best kay Lord. Be faithful sa maliliit na bagay. Sabi niya, kasi kagaya ko, nung ako'y nag-aaral, nakaupo ako kagaya ninyo, kabang-kaba din ako, I have no idea kung anong gagawin ko. Pero I was reminded by the Lord, be faithful sa kung anong kaya mo lang and the Lord will bless sa ginagawa mo para sa Kanya. And true enough, yung hindi mo kaya ngayon at yung kaya mo lang ngayon, maging matapat ka lang dyan. For those who are praying na makapag-aral, for those who are teachers, for those who are business, for those businessmen, to those who mga nag-aaral, maging matapat kayo because kahit na sa tingin nyo hindi nyo kaya, si Lord ang magpibless niyan. Sino po dito naniniwala, hindi naman tayo magaling. Ang magaling lang talaga yung Diyos sa buhay natin. Amen. So ngayong umaga na to, I'd like to dedicate and pray bawat isa. Pikit po natin yung mga mata natin. Sino dito nagpipray ka, Lord, I want to give my best to you. Could you please raise your hand kay Lord? Gusto ko po, Lord, meron pang lumabas na maganda sa buhay ko. Lord, gusto ko po, Lord, na maging matindi pa ang buhay ko para sa iyo. Release my potential, O Lord. Lord, bless me as a couple, as a husband. Gusto ko, Lord, mas maintindihan ko pa yung asawa ko. Mas mahalin ko pa siya. Maunawaan ko pa po yung mga anak ko, Lord. I want to become a best father, best mother, a best parent for my kids. If that's your prayer, if you're a single parent, you raise your hand and say, Lord, I want to experience the best kind of life for my kids. Alam nyo, si Lord naman po ang nagbibless niyan, hindi naman tayo eh. Pero lagi mo lang ipapakita ngayong umaga na to, Lord, kahit hindi ko na kaya, kahit nahihirapan ako, I want to give my best for you, Lord. For those who are serving the Lord, cell leaders, for those who are in the campuses, give your best for the Lord. Darating yung time, aanihin mo ang pagpapala ng iyong pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Sa mga nagkakaloob, kahit nahihirapan, darating yun tayo, makikita mo, inaayos ni Lord ang mga problemang hindi kayang ayusin ng pera. Kasi mabuti ang Diyos at dakila siya. Lord, lahat kami na nakataas ang kamay, dinededicate po namin sa inyong aming puso't buhay. As we close this Unleash Our God-Given Potential series, Lord, hindi matatapos dito ang aming paglilingkod at pagsunod sa inyo. We're so excited sa mga opportunities na bubuksan niyo po sa amin. And we claim, Lord, hindi kami matatakot. We can do all things through Christ who gives us strength. Amen. And we are always reminded, Lord, to do our best to present ourselves toward God. Lord, make us a good parent, make us a good husband, a good father, a good wife. Make us a good son and daughter sa aming mga magulang. Gawin niyo po kaming mabuti at matapat na estudyante. Pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay. Gawin niyo po kaming matapat na Kristiyano na laging namumunga at kagamit-gamit sa inyo. Ang mga kamay na to, ipagkatiwala niyo po ang kayamanan ng mundo upang marami kaming matulungan. Marami kaming maibigay sa inyong gawain. At maging pagpapala kami sa inyong pangalan. Lord, salamat po.
Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lord, we promise this week, we will give our best to our best God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Makakaupo na po tayo.